Isang magandang babae ang nagpalit ng bathrobe para maligo. Pero hindi niya alam, may isang akyat bahay na palihim na nakamasid sa kanya mula sa loob ng isang maliit na storage room. Ang lalaking iyon ay si Ding, isang delivery man na madalas maghatid ng mga package sa bahay ni Anran. Pero bakit siya palihim na pumasok sa bahay ng babae? Ilang araw bago ang insidenteng ito, gaya ng dati naghatid si Ding ng package kay Anran. Sakto namang kakaligo lang ng babae at nakasuot lamang ng robe. Hindi na iwasang mapatingin si Ding sa kanya ng ilang beses. Nag-alok pa siyang tulungan si Anran na dalhin ang package sa loob ng bahay. Pagkapasok, sinabi niya rito na buksan at tingnan agad kung kumpleto at walang sira ang laman ng package. Habang tinitignan ni Anran ang parcel, napansin iyon ni Ding at napatingin sa kanya, pero hindi niya alam na nakita pala siya ng asawa ni Anran. Agad nitong napansin na naka-target lock sa push the button si Ding at pinagsabihan siya ng diretsyo. Hindi rin doon nagtapos ang problema dahil isinumbong pa siya sa kumpanya ng delivery. Dahil sa reklamo, binawasan ang bonus ni Ding para sa buwan na yun. Muntik na rin siyang mawalan ng trabaho matindi ang naging sermon sa kanya ng manager. Dahil sa sunod-sunod na problemang iyon napuno ng sama ng loob si Ding, nagsimula siyang mag-decide na maghigante sa pamilya ni Anran. Isang araw habang naghahatid siya ng package sa kapitbahay, hindi sinasadyang narinig ni Ding na may business trip si Anran. Nabanggit din ito sa tawag na inilagay niya ang spare key sa ilalim ng doormat. Nang gabing iyon, sinamantala ni Ding ang pagkakataon. Tahimik siyang pumunta sa bahay ni Anran at ginamit ang susi para makapasok. Ang una niyang plano ay kumuha lang ng pera at agad umalis. Pero nang makita niya ang mga larawan ni Anran na nakasabit sa loob ng bahay, bumalik ang dati niyang masamang intensyon. Habang tinitingnan niya ang mga larawan at ilang personal na gamit na nakita niya sa loob ng closet, lalo siyang naging komportable sa bahay na hindi naman kanya. Pero biglang may narinig siyang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang hindi niya alam, nakansela pala ang flight ni Anran dahil sa masamang panahon. Kaya imbes na tumuloy sa business trip, napaaga ang balik niya sa bahay. Sa takot na mahuli, mabilis na nagtago si Ding sa likod ng kortina. Pagpasok pa lang ay agad na hinanap ni Anran ang alaga niyang pusa. Hihilain niya sana ang kortina kung saan nagtatago si Ding nang biglang nagring ang phone niya kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para at mabilis na nagtago sa wardrobe sa second floor. Pagkatapos ng tawag, nagpalit ng damit si Anran at nagsuot ng robe bago pumunta sa banyo. Wala siyang kaalam-alam na may isang taong palihim na nagmamasid sa kanya mula sa madilim na bahagi ng bahay. Habang nasa banyo si Anran, nagtago naman siya sa ilalim ng kama habang iniiwasang gumawa ng ingay. Pero tila may napansin ang pusa kakaiba. Paulit-ulit itong ngumingiyaw, dahilan para mataranta si Ding. Na pagkatapos niyang maligo, napansin niya ring tila mailap sa kanya ang pusa, kaya pinulot niya ang laruan para iabot sa alaga niya. Nang oras na para matulog, napansin na niyang kakaiba ang kilos ng pusa. Karaniwan itong malikot pero ngayon ay tahimik lang sa isang sulok at hindi gumagalaw. Habang nagtataka siya, bigla niyang napansin sa salamin ang isang anino sa ilalim ng kama. Kinabahan si Anran pero pinilit niyang manatiling kalmado. Kumuha siya ng unan at inilagay sa harap ng salamin para hindi siya makita ng taong nagtatago sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niyang kukunin ang iPad para makatawag ng pulis kaso biglang namatay dahil naubusan ng battery. Sinubukan niyang i-charge ito gamit ang cable na nasa sahig pero natabunan ito ng unan kaya nahirapan siyang abutin. Nang pilitin niyang hilahin ang cable, natanggal ang unan at nagkatinginan sila sa salamin dahilan para mapasigaw sa takot si Anran. Diyos ko po! Mabilis na gumapang palabas ang lalaki habang may hawak na patalim at agad siyang hinarap. Ang una sana niyang pakay ay magnakaw lang pero nang makita niya si Anran, nagbago ang kanyang plano at gusto ng ana-ana. Pero hindi basta-basta susuko si Anran. Sa kabila ng matinding takot, biglang sinipa ni Anran ang lalaki dahilan para mapaatras ito sa sakit. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na tumakbo papunta sa banyo sa kaagad itong nilock. Pilit niyang sinisipa ang pinto para makapasok pero hindi niya ito mabuksan kaya naisip niyang umalis na lang. Pero nang makarating siya sa main door, napansin niyang nakalock din ito at ang susi ay nasa kamay pa rin ni Anran. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa banyo. Samantala halos hindi na malaman ni Anran ang gagawin. Bigla niyang naalala na madalas siyang makarinig ng mga ingay mula sa taas habang nasa banyo, kaya naisip niyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagsigaw. Mabuti na lang at narinig siya ng mag-asawang nasa taas, pero sa kasamaang palad, inakala nilang galing lang sa TV ang ingay o baka nagkamali lang sila ng narinig kaya hindi nila ito pinansin. Mas lumakas ang pagsipa ng lalaki sa pinto at halatang malapit na itong tuluyang bumigay. Sa sandaling iyon, napansin ni Anran ang hairdryer sa banyo. May bigla siyang naisip na paraan para mapigilan ang lalaki. Kailangan niyang gamitin ang hairdryer para gumawa ng electrical trap. Dahan-dahang binuksan ni Anran ang pinto ng banyo. Nang makitang wala ng malay ang lalaki, agad niyang sinamantala ang pagkakataon para makatakas at makatawag ng pulis.
Kaso agad itong nagising at hinawakan siya sa paa, kaya bumagsak sa sahig si Anran at nawalan din siya ng malay. Balak na sana niyang umalis nang biglang may kumatok sa pinto. Ang kapitbahay pala mula sa taas ang dumating para tignan kung ano ang pinagmulan ng mga sigaw. Agad siyang bumalik sa bedroom para kunin ang mga laruan ng mag-asawa. Para hindi siya mahalata, nagkunwari siyang asawa ni Anran at sinabi na nagro-roleplaying ngayong gabi. Medyo nagtaka ang mag-asawang kapitbahay pero hindi na nila ito pinagdudahan ng husto. Nagpaalala lang sila na hinaan ng ingay bago umalis. Pero ang hindi niya alam, nagkamalay na pala si Anran. Tahimik siyang bumalik sa bedroom, kinuha ang tablet at palihim na nagpadala ng mensahe sa kaibigan niya para humingi ng tulong. Napansin agad ni Ding na nawawala si Anran kaya hinanap niya ito sa bedroom. Samantala mabilis na nagtago si Anran sa ilalim ng kama at pinigilan ang kanyang paghinga. Pagpasok ni Ding nakita niya ang tablet sa sahig. Agad niya nalaman na naipadala na pala ang distress message. Mabilis niya itong binawi kaya hindi agad napansin ng kaibigan ni Anran na humihingi pala siya ng tulong. Nakita rin ni Ding si Anran at muli niya itong pinigilan. Habang nagpupumiglas ang babae, natanggal niya ang maskara ng lalaki. Doon niya nalaman na si Ding pala ang delivery man na madalas maghatid ng package sa bahay nila. Nang mabunyag na ang kanyang identity, hindi na siya nagkunwari at ipinakita na niya ang tunay niyang intensyon. Agad niyang kinuha ang baseball bat at inihampas kay Ding dahilan para mahulog ang hawak nitong patalim. Pero sa gitna ng kanilang habulan, nahulog ang baseball bat. Aray ko! Wala nang ibang choice si Anran kundi kunin ang patalim para may magamit na pangdepensa. Dahil buntis si Anran, nakiusap siya kay Ding na wag siyang saktan. Nangako siyang ibibigay ang lahat ng mahahalagang gamit at pera sa bahay. Basta wag lang siyang patayin. Pero bago pa siya makasagot, may biglang kumatok ulit sa pinto. Muling bumaba ang mag-asawang kapitbahay dahil narinig na naman nila ang malakas na ingay. Menya si Ding kay Anran na sumagot. Wala nang ibang choice si Anran kundi sundin siya para hindi lumala ang sitwasyon. Matapos niyang kausapin at mapaalis ang mag-asawa, ibinaba niya ang hawak niyang armas at sinubukang kumbinsihin si Anran na ibaba rin ang patalim na hawak nito. Biglang may narinig silang ingay mula sa kusina at may isa pang lalaking hindi nila inaasahan na lumitaw. Hindi makapaniwala si Anran nang malaman niyang may isa pang taong palihim na nakapasok sa bahay. Matagal na palang may gusto ang binatang ito kay Anran. Madalas niya itong napapansin mula sa labas at palihim na pinagmamasdan ang mga ginagawa nito, pero wala siyang lakas ng loob na direktang lapitan si Anran. Hanggang isang araw, nakita niyang umalis si Anran at nakitang iniwan ang susi sa ilalim ng doormat. Nang makaalis na ang babae, agad niyang kinuha ang susi at palihim na pumasok sa bahay. Tila hindi siya makapaniwala na nasa loob na siya ng bahay na matagal na niyang gustong mapasok. Nakita niya ang isang artistic photo ni Anran at nag-selfie pa siya kasama ang larawan. Hindi pala siya pumasok para magnakaw kundi syempre mga boys lang nakakaalam niyan. Paki-comment nga kung mali ang nasa isip ko, guys. Ang plano niya sana ay saglit na magstay, kaso hindi niya namalayan na nakatulog pala siya sa kama. Nang magising siya, bigla siyang nakarinig ng footsteps sa ibaba. Nagulat ang binata at dahan-dahang pumunta sa hagdan. Doon niya nakita ang isang estrangherong lalaki, nakahina-hinalang naghahalungkat dahil sa takot. Agad siyang nagtago sa isang malapit na wardrobe at piniling huwag gumawa ng anumang ingay. Ang plano niya ay maghintay hanggang umalis ang lalaki bago siya lumabas. Kaso biglang umuwi ng mas maaga si Anran. Dahil sa gulat, mabilis ding nagtago ang magnanakaw sa isa pang wardrobe. All this time, nasaksihan pala lahat ng binata ang buong pangyayari habang inaagaw ni Ding ang kontrol kay Anran. Nang tuluyang mawalan ng malay si Anran, doon na nagkalakas loob ang binata na sumigaw para humingi ng tulong. Yun pala yung naririnig ng kapitbahay kaya sila kumakatok kanina. Dahil sa kaba, mabilis na tumakbo ang binata papunta sa kusina at kumuha ng patalim. Kaso paglingon niya, mabilis siyang hinampas ng bote dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magkamalay ang binata, nakita niyang hawak na ni Anran ang patalim at tila handa na itong ibaba. Agad siyang sumigaw para pigilan si Ding at tulungan si Anran. Pero mabilis na kinuha ni Ding ang baseball bat at pinatalsik ang patalim mula sa kamay ni Anran. Pagkatapos isang malakas na hampas ang muling nagpabagsak sa binata. Akala ni Ding ay kontrolado na niya ang lahat, pero biglang bumawi si Anran at buong lakas na inatake si Ding dahilan para bumagsak ito sa sahig. Nang kumatok ulit ang mag-asawang kapitbahay, agad niyang binuksan ang pinto para humingi ng tulong. Pagkakita ng kapitbahay sa sitwasyon, agad itong tumawag ng pulis. Ipinapakita ng pangyayaring ito kung gaano kahalaga ang pagiging maingat sa sariling security, lalo na para sa mga taong mag-isa lang sa bahay.
Kaya mahalagang protektahan ang personal na impormasyon, maging alerto sa mga taong nakapaligid at huwag basta magtitiwala sa kahit sino. At higit sa lahat, malaking bagay din ang pagkakaroon ng mga marites na kapitbahay. Dahil kapag may emergency, minsan ang kapitbahay pa ang pinakamabilis na makakapansin at makakatulong. Sa madaling salita, huwag hintaying mangyari ang ganitong sitwasyon bago maging maingat. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Anran? Paki-comment mo ang sagot mo sa baba, ha? At kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang movie recaps. See you sa next video!